Kapag hindi pa nahahalal ang dosing senador ng mga bago, ay yung pagkakaroon ng Senate President. At sabi ko nga, ito ang importante na magkaroon ng Senate President para merong continuity in case Presidente at ang Vice Presidente, ang tatayong acting President is the Senate President. Pero siyempre unlikely naman yun kasi unlikely na parehong Presidente at Vice President mawawala. But in case mawala ngayong dalawa, nandiyan ang Senate President. At hindi mawawala ng Senate President ng Senado kasi nga, yung sa dosing yun, meron talagang Senate President na nakaupo. Now, ang aking sinasabi ay, wala naman pong problema na maituloy ang impeachment, pero antayin nila ang bagong Kongreso. At saka, i-file nila yan within yung pagtapos na yung one-year period. Ang problema ngayon, kailan ire-recon yung pag-file ng impeachment complaint. No? Kasi nga doon sa kaso ng Francisco at isa ako doon sa nag-argue ng kasong yan, kinakailangan yung pagsampa at saka aksyon ng Kamara de Representante. Ang problema, apat-apat yung impeachment complaint at ang naaktuhan ng Kongreso sa pamamagitan ng pagkuha ng lagda ng almost 80% mga congressmen ay yung pang-apat. So kailan mo ire-reckon ngayon yung 1 year? Isang issue na naman yan. Ang problema kasi, sila naman ang nagplano na patalisakin si VP Sara. Alam na alam naman ng mga kongresista ko anong sinasabi ng Korte Suprema sa kaso ng Francisco versus sa House of Representatives. And yet, hindi nila inaktuhan yung tatlong naunang impeachment complaint ng mga dilawan at saka ng pulahan. At yung pang-apat, kinalap talaga nila yung lagda ng mga congressman na alam natin ay mga lumagda dahil lamang sa pinamimigay ng mga ayuda. No? In other words, binaribe sila. So, kasalanan nila yan. In the first place, dapat kinumpute nila yung 1-year period at saka dapat inaktuhan na nila ng mas lalong mabilis na panahon yung unang impeachment complaint na hinain ng mga dilawan. Wala. Natulog sa pansitan. Tapos ngayon, sinisisi ang Senado. Now, pwede ba talaga nilang pilitin ang Senado? Naku po, hindi. Kasi nakasaad sa saligang batas talaga na the Senate shall be the sole judge of impeachment trials. Now, bakit sa Francisco nabaliktad yung desisyon ng Kamara na maghain nga ng impeachment complaint? Well, dahil isa po ako dun sa abogadong nag-argue ng kasong yan, ang diferensya po niyan, ang kinuwestiyon namin sa Francisco ay yung ginawa ni Gibo Teodoro na nagsampa ng panibagong impeachment complaint na meron ng lagda ang sapat ng congressman sa loob ng isang taon matapos maisampa ang impeachment complaint na dinismiss ng Senate ng House Committee on Justice. At sinabi namin na yung pagsulong ng second impeachment complaint ay barred by the Constitution kasi it constitutes a prohibited second impeachment complaint within 1 year. At sinang-ayunan naman kami ng Korte Suprema. Anong diferensya niyan doon sa kaso ng Francisco at saka dito sa magiging kaso ngayon, no? Geneva, Switzerland, kung saan magkakaroon po ng pagpupulong ang mga maisog at kailangan talaga maging maisog sa dami ng pagsubok sa ating inang bayang Pilipinas, no? Pero dahil napakainit ang usaping impeachment ngayon sa Pilipinas, hayaan yung pag-usapan natin muli ang impeachment. Ang tanong, ang impeachment complaint ba na hinain sa 19th Congress, pwede bang litisin ng Senado sa 20th Congress? At siyempre, ang paninindigan natin ay hindi po pwede dahil talaga namang ang termino ng kada Kongreso ay natatapos kada 30 ng Hunyo, kada 3 taon pagdating sa mga congressmen at saka siyempre sa kalahati ng Senado ay pagkatapos din ng 3 taon. Pero ngayon po, saksakan ng mga dilawan at ng mga loyalista, ginagamit ang mga law schools, kung saan sinasabi nila na dapat talaga daw, sabi ng saligang batas, the Senate must forthwith proceed with the trial. Totoo po yun. May ganyang provision sa saligang batas na forthwith. At totoo po ang sinasabi sa lalong mabilis na panahon. Pero yan po ay kung meron pang sapat na panahon para litisin nga yung impeachment complaint. Paano ka mag-forthwith kung in the first place, tapos na ang Kongreso? Kahit anong forthwith ang gawin mo dyan, kung tapos na ang buhay ng Kongreso, hindi mo na siya mabubuhay muli. Ang solusyon dyan, maghain sa susunod na Kongreso, pero dahil merong 1-year ban, kinakailangan antayin muna yung matapos yung pangunang taon
matapos maisampa ang impeachment complaint na yan at saka magkasampa ng panibago. Kung may buhay pa ang Senado, gaya naman na nangyari doon sa impeachment ni Corona, sa impeachment ni Ombudsman Gutierrez, at saka yung impeachment ni Chief Justice Davide, siyempre, kinakailangan forthwith schedule. That is, kung meron pang panahon. Pero kung wala ng panahon, that is a legal impossibility. Now, dapat ba ma-convince na kinakailangan litisin pa rin miski patapos na ang 19th Congress dahil ang mga law professors ay lumagda? Sa tingin ko, hindi. Kasi alam niyo po, ang mga law professors, at ako naman po ay mahigit 20 years na naging law professor, kanya-kanya po kaming specialization. Now, hindi naman po ibig sabihin na palibasa sila ay mga law professors, bihasa sila sa constitutional law. Talaga naman pong complicated issue itong hinaharap natin na nagsimula ang impeachment complaint sa House ng 19th Congress pero hindi matatapos sa 20th Congress. No? Consistent naman pong sinasabi nila na ang legal na basehan lamang ay yung gamit na forthwith. Lalong mabilis na panahon, simulan ng Senado ang paglilitis. Pero yun nga po kung tapos ng Kongreso, yung forthwith, wala nang ibig sabihin yon kasi hindi naman po pwede mag-proceed ang isang Kongreso kung talagang tapos na ang kanilang termino. Now, may sinasabi sila na meron daw mga desisyon na nagsasabi na the Senate is a continuing body. Well, it is a continuing body only because yung kalahati nga po ng Senado ay hinahalal every 3 years. Ibig sabihin, walang panahon na walang miyembro ng Senado, hindi gaya ng Kamara del Representante, na po pwedeng magkaroon ng walang Kongreso. Dahil kada 3 taon, sila po ay hinahalal ng taong bayan. Ang problema, maski meron tayong 12 senador na natitira, wala naman silang quorum kasi ang quorum ay 13 at ang membership nila ay 12 lamang. So ang tanging meron lang sa Senado kapag hindi pa nahahalal ang 12 senador ng mga bago ay yung pagkakaroon ng Senate President. At sabi ko nga, ito importante na magkaroon ng Senate President para merong continuity in case at ang Vice Presidente, ang tatayong acting President is the Senate President. Pero siyempre unlikely naman yun kasi unlikely na parehong Presidente at Vice President mawawala. But in case mawala ngayong dalawa, nandiyan ang Senate President. At hindi mawawala ng Senate President ng Senado kasi nga, dun sa dosing yun, meron talagang Senate President na nakaupo. Now, ang aking sinasabi ay, wala naman pong problema na maituloy ang impeachment pero antayin nila ang bagong Kongreso. At saka, i-file nila yan within yung pagtapos na yung 1-year period. Ang problema ngayon, kailan ire-recon yung pag-file ng impeachment complaint. No? Kasi nga dun sa kaso ng Francisco at isa ako dun sa nag-argue ng kasong yan, kinakailangan yung pagsampa at saka aksyon ng Kamara de Representante. Ang problema, 4-4 yung impeachment complaint at ang naaktuhan ng Kongreso sa pamamagitan ng pagkuha ng lagda ng almost 80% mga congressmen ay yung pang-4. So kailan mo ire-record ngayon yung 1 year? Isang issue na naman yan. Ang problema kasi, sila naman ang nagplano na patalisakin si VP Sara. Alam na alam naman ng mga kongresista ko anong sinasabi ng Korte Suprema sa kaso ng Francisco versus sa House of Representatives. And yet, hindi nila inaktuhan yung 3 naunang impeachment complaint ng mga dilawan at saka ng pulahan at yung pang-4 ay kinalap talaga nila yung lagda ng mga congressman na alam natin ay mga lumagda dahil lamang sa pinamimigay ng mga ayuda. No? In other words, binaribe sila. So kasalanan nila yan. In the first place, dapat kinumpute nila yung 1-year period at saka dapat inaktuhan na nila na mas lalong mabilis na panahon yung unang impeachment complaint na hinain ng mga dilawan. Wala. Natulog sa pansitan. Tapos ngayon, sinisisi ang Senado. Now, pwede ba talaga nilang pilitin ang Senado? Naku po, hindi. Kasi nakasaad sa saligang batas talaga na the Senate shall be the sole judge of impeachment trials. Now, bakit sa Francisco nabaliktad yung desisyon ng Kamara na maghain nga ng impeachment complaint? Well, dahil isa po ako dun sa abogadong nag-argue ng kasong yan, ang diferensya po niyan, ang kinuwestiyon namin sa Francisco ay yung ginawa ni Gibo Teodoro na nagsampa ng panibagong impeachment complaint na meron ng lagda ang sapat na congressman sa loob ng 1 taon matapos maisampa ang impeachment complaint na dinismiss ng Senate ng House Committee on Justice. At sinabi namin na yung pagsulong ng second impeachment complaint ay barred by the Constitution kasi it constitutes
a prohibited second complaint, impeachment complaint within 1 year. At sinang-ayunan naman kami ng Korte Suprema. Anong diferensya niyan doon sa kaso ng Francisco at saka dito sa magiging kaso ngayon, no? Kung kukwestiyon nila ang desisyon ng 19th Congress sa Senado na huwag ipagpatuloy ang impeachment complaint. Well, abogado naman po yan si Chief. So ang gagawin niya, magkukonvene sila as an impeachment court. And as an impeachment court, magdidesisyon sila, dismissed, kasi wala ng oras. At saka magkakaroon na ng lack of jurisdiction kasi hindi nga po pwedeng mabuhay ang isang impeachment complaint doon sa susunod na Kongreso. Pwede bang question yan sa Korte Suprema? Hindi na. Kasi malinaw na malinaw ang probisyon ng saligang batas. The Senate of the Philippines shall be the sole judge in impeachment trials. At ang mangyayari dyan, pag sila nag-convene na as a Senate Impeachment Court, desisyon na yan ng impeachment court na ma-dismiss dahil lack of jurisdiction na nga, dahil ang ibig sabihin, dapat matapos nga ang paglilitis ng complaint na yan within the period or the term of the or on or before June 30, 2025 na imposible na. Kasi kung sa 12 sila ay magbabasa ng charges, napakadaming mga testigo yan, hindi na madidinig ng Kongreso, ng Senate during the 19th Congress ang mga ebidensya na ilalatang nila laban kay Sara Duterte. Now, ito ba ay isang paglabag sa saligang batas? Hindi. Ang dapat sisihin, yung Kamara de Representante sa ilalim ng tambaluslos kasi nga sila ay nagpapatay-patay. Kung talagang gusto talaga nila tanggalin si BP, dapat nung naihain na yung first impeachment complaint, kinuha na nila yung numero at sinampa na kaagad sa Senado. Nang sa ganon, yung forthwith na binabanggit nila sa saligang batas ay mabibigay implementasyon. Paano ka magpa-forthwith ngayon? Tapos na nga yung buhay ng Kongreso, di ba? So wag po tayo magpapadala sa numero ng mga boses. Kasi nakasaad din sa saligang batas, may mga bagay-bagay na ang boses ng taong bayan ay dapat pakinggan. Una-una, doon sa pagsisanti ng presidente, ayaw nyo naman sisantihin yung bangag ng presidente. No? Pangalawa, sa eleksyon, kung sino maging senador at sino magiging representante no, sa Kamara de Representante at lahat ng opisyalis na hinahalal ng taong bayan. Pero pagdating sa impeachment, magdedesisyon. Tanging Senado lamang ang magdedesisyon kung magtutuloy ang impeachment trial, kung meron pang panahon, at pangalawa, kung guilty or not guilty. Yun ang ibig sabihin ng sole judge. Kasi nung kami nag-argue ng kaso ng Francisco, may mga tao, mga legal luminaries gaya ni Jovi Salonga at ni Judge Raul Pangalangan, yung Filipino naging judge sa ICC, na naging amicus curiae or friends of the court. At sila mismo nagsabi, maski na ang kino-question namin ay yung hakbang ng Kamara de Representante sa paghain ng pangalawang prohibited impeachment complaint, ang sabi ni dating Senate President Jovito Salonga, out of delikadesa, dahil ang ini-impeach ay isa sa membro ng Korte Suprema, hindi na dapat pigilan ng Korte itong impeachment trial na ito. Pero ang naging desisyon pa rin doon sa kasong yon ay kinilala yung standing o karapatan ng mga ordinaryong mamamayan na maghain ng kaso laban sa gobyerno kung may nalalabag na probisyon ng saligang batas. Yan yung tinatawag na citizen standing to sue. Grave abuse of discretion ang Kamara de Representante nung sila ay nagsampa ng prohibited second impeachment complaint. Magkakaroon ba ng grave abuse of discretion sa parte ng Senado when as a Senate impeachment court, i-dismiss nila dahil wala ng oras? Hindi po. Kasi nga, sole judge. Yun, pagdating naman dun sa kaso ng Francisco, aksyon ng Kamara de Representante ang kinuwestiyon. Kaya nga, Francisco versus House of Representatives. Ang restraint talaga is yung pag-transmit sa Senado ng prohibited second impeachment complaint. Pero ngayon, kung magsasampa ng kaso para i-compel yung pagpapatuloy ng Senate impeachment trial, ang didemanda mo ay ang Senado. Paano gagawin mo? May express provision sa saligang batas na sole judge ang Senado sa lahat ng impeachment trial. So, imposible. Pag sila ay nagdesisyon sa bilang isang impeachment court, wala na pong grave abuse of discretion yan. Dahil talagang nakasulat doon, sole. Ano ibig ng sole?
Wala nang ibang kahit sinong institusyon na po pwedeng magdesisyon kundi ang Senado lamang. Anyway, yung mga dissenting votes dyan ay po pwede naman silang magboto against the motion to dismiss it, no? At yan naman po ay maiukit sa kasaysayan ng Senado. Pero sa tingin ko, ay tama po ang magiging paninindigan ng mga senador na boboto na ibasura ng impeachment complaint kapag dating po ng June 30, 2025. Ang tanong, may sapat bang numero? Well, yan po ay pag-uusapan natin sa susunod na edisyon ng Spokes Hour. Dahil ang kinakailangan natin ay 13 na boto para i-dismiss. At tingnan natin kung merong sapat na boto. Pero preliminarily, ang sigurado lang na boboto dyan para ma-dismiss, yung tatlong PDP, yung si Bato, si Go, at saka si Padilla, yung dalawang sinuportahan ni BP Sara, Marcos at Villar. So, 5 pa lang ang siguradong boboto para ma-dismiss yung impeachment complaint na yan. Ang kinakailangan 13. Meron pa bang 8 na boboto para ma-dismiss? Well, pag-usapan po natin yan sa susunod na Spokes Hour. Bukas, isa-isahin natin at himay-himayin natin ang posibleng maging boto ng mga senador kung itutuloy ang impeachment trial o hindi. Pero ulitin ko po, wag po kayong madala sa numero ng mga tao at personalidad na nagsasabi na dapat ituloy ang impeachment trial. Kasi po, maski lahat pa sila ay magsabing dapat ituloy, malinaw ang nakasaad sa saligang batas, tanging Senado lamang ang kaisa-isahang judge pagdating sa impeachment trial. At ang desisyon ng Senado kung dapat bang ituloy ang impeachment trial na yan bilang isang impeachment court ay hindi po pwedeng questionin ng kahit sinong institusyon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik At hanggang bukas po, ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabing, I love you Philippines. The only country that we have, the only country that we love. God bless the Philippines. At maraming salamat kay kapatid kong Maharlika. Ako po'y ko ang bayan, si Harry Roque, at ang Pangulo Duterte, Pamilya Duterte, at bawat Pilipino.